ang tanan nakasa. Di ba? So, tungod kay ang tanang tao nakasama, babae, lalaki, bata, nakasako, kay mo may mabasa. Ang pangutana karon, si Maria, wato ito'y saha na tawaan. Tubag, pag-ingon nga ang tanang tao nakasala, kinahanglan na ay ipahigawas, dili na general. Kay sa unang Timoteo 5:2-5 o Juan 8:40 miingon si Jesus, ako tao nga nagsulti kaninyo sa kamatuoran, kung atong ilang purnas nga ang tanang tao nakasala, si Kristo tao man, maapil si Kristo. Mo nang sa pag-ingon nga ang tanang nakasala na kay dapat ipahigawas ni anak, ipahigawas ni mo si Jesus. Kinsa may imo ipahigawas pa? Hebrews 7:26, na apelain mo ipahigawas, dili pwede nga iapil ni mo siya. Hebrews 7:26, si Jesus mong Pangulong Pare nga makasangkap sa atong makinahanglan, balaan siya, wala sa kalapasan o sala, gilain siya gikan sa tao nga makasasala. Sa ato pa si Kristo imong lainon sa makasasala. Karon ko iapil ni mahal kami ng makasasala, ngano man nga mitugot man ang Ginoo nga ipasod sa iyang tiyan na makasala magkaamahal nga Birhen, kasi Kristo ilain man sa makasala, dili nimo siya ipon ato makasala. Kaalam 1:4, ang kaalam dili musod sa kalag nga makasasala kung tao makasasala. Karon kinsa man ang kaalam? Unang Korinto 1:26, si Kristo ang kaalam sa Dios. Ang kaalam dili man pwede musod sa tao na ay sala. Karon ano misod man lagi sa tiyan sa mahal nga Birhen? Dili man ka pwede musod sa tao dunay sa. Kay misuot siya sa tiyan sa mahal nga Birhen, ambot ipasabot ang mahal nga Birhen walay sala. Mo nang si Kristo dili pwede na ipasok nimo sa tiyan sa mahal nga Birhen kung siya doon na pay sala. Nga naman makontaminan ang Ginoo sa kung ibutang nimo siya diha sa taguangkan sa taong makasala. Mo nang duha diha ang ipahimulan nga dili nimo iapil si Kristo ug ang iyang nanay nga mahal nga Birhen nga Maria. Lakpakan ko nimo. Amen. Okay, so satisfied ka, brother? Okay, apa yung follow-up niyo? Follow-up. Okay, isa na. Follow-up lang. Sa ito pa, matuloy mo nga hawak siya sa tuhanong sala. Karon kay sa ito pa dahil si Kristo ay si Birheng Maria, dunay balaod nga dunay exception siya. Salamat. O ang prueba na bro, Lucas 1:28. Miingon ang anghel, maghimaya ka, puno sa grasya. Kanang pagkapuno sa grasya, mao na ang pamatuod nga dili pwede ang sala musod sa mahal nga Birhen. Panalitan, mautana ka, nganong si Kristo sa iyang pagkatao, wa man gid siya makasa. Ato bagbaw ni Juan 1:14. Og ang pulong na himong tao, og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya. Sa dihang si Kristo na himong tao, puno siya sa grasya. Mo nang wa siya makasa, kay puno man siya sa grasya. Ang mahal nga Birhen, gipuno na puno sa grasya, puno sa grasya. Petang kini, puno-on ko na o buhangin. Mukha ko buhangin na, puno na ko na. Puno ka na. Magkuha pa ko bato, ibutang pa na ko, masuod na dili. So kanang pagkapuno sa grasya, buti ko sabutan, nga wa na iluna diha sa mahal nga Birhen sa
kay napuno siya sa grasya. Walay luna ang sala diha. Kita wa man ta mapuno ang atong grasya katong raman. Di na imti. Pasok lang grasa. Mo na ang pagkapuno sa grasya, mo ang prueba nga wala diyo sa nga nisuot sa mga Virgen. Roma 6:14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Unsa daw? Sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Ang tanan nga tao nga nailawom sa grasya, dili pwede ang sala mo dominar nila. Ang mahal na Birhen, puno sa grasya, o nailawom sa grasya, o puno sa grasya? Asa may labaw? Nailawom sa grasya, o napuno sa grasya? Napuno. Di ka nang nailawom, na-under ka sa grace, pero sa Mary, puno man. Kung ang napuno sa grasya, ang ilawom sa grasya, dili makakapagin ang sala, how much more pa ka si Mary na puno siya sa grasya. Mo nang ang iyang pagkapuno sa grasya, mao ka na ang prueba nga wala kayo bisan gamay na luna sa nga mosuod diha sa iyang kalag. Ano wa kun siya makasa, kay kung naa sa isa, tagaay ko sa sabi. Dugay naman pinangita ni mga pastor si Gualdi nga si Mary nakasala, si Maria makahasala, unsa lagi sa? Di ko maningog sa ato pa nagmaritis na sila. Nagmaritis baka nabutang mo makasala na ni Maria lagi. Unsa lagi ilahi mo gasta? Ipakita lagi. Di ko makapakita. Unsa man tao ni magawana. Nagtumutubo naman na sila nga nakasaan mga pero pagitang ebidensya sa korte na ba okay man ta magtumutubo istorya pero kung dato na sa korte magpresenta ng ebidensya. Mga nabito akong challenge kung pruibahan ninyo nga si Maria Makasala nahala listahin may unsa na himo nga sa o may tubag ng pastoron mauli sila maningog ana. Sword na pagkutana. Amen. Atong pagpakan na atong langit ng unahan. Okay. So salamat brother. Sa mong pagkutana, ari natin ko diri sa unahan. Okay. Mga sister, kung sa'yo atong pagkutana, ayun mo paulo? Sige, sister. Si Boy. Napag-pastor na Joel, dayon pagkaga kanang inyong Maria, nganaw mo erong nga birhina. Ako, kung ako pa'y na Jose, ako yun ang birahan na si Maria. Yun ang pastor. Iwan po doon mas maayo din pastor, kung baka pilihan sa Ginoo. Kaya nga naman, iwan malihlabtan. Mo lang si Jose ang pipili. Kaya si Jose, Mateo o 19, si Jose, mataro na tao. Unang pasalamat ni nawa gid maabot ang panahon na ikaw ang pilion na Jose. Hilabtanon manyakis man ka. Okay. So, salamat brother. Ikaw sir, may pumunta na? Okay, so kayo pumunta na. Okay. Kana. Ini nga ho, Natubag na to pamasaya. natubag ito mo sa'yo. Magsabot ko ito. Bitaw ko, ako pumunta na, clarification naman no? Diya sa atong gituwa ko, dahil niya diha na, nagaingon, misaka sa langit kung naglingkod sa tuo, samahan. Orang lingkod ko doon, hindi kayo, unaw-unaw ng Diyos doon. Huwag magunay ko, Espiritu mo na, huwag mo na iunta. Para na ho, huwag na siya isay, kaya huwag mo na asama ng tuon niya na, kana sila, tanaw na to, huwag may kuwan lagi, huwag itinilsyon ba? Naglingkod sa tuo sa Diyos samahan, huwag may nakikita samahan. Gahay man nang itang tuo, hay man nang itang wang. Pagpilihan ko na ko, bro, islikar ko na ko natin. Pag ingon na naglingkod sa iyang tuo, mabasa na to sa Padre 3:21 na yun din ang mudaog patuparon ko sa paglingkod sa akong trono
ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan diha sa iyang trono. Kanang pag nga milingkod sa tuo, wa na pa sa milingkod sa kamot nga tuo, na sa trono ba? Nganong isgutan man na nga nilingkod sa tuong kamot? Meaning, ni Asya sa right side. Dayon ang Bible mo gamit sa gitawag accommodated sense. Kay Diyos man ni atong isgutan, di pa ni atong masabtan sa tawhanong galamhan, mao nang ipasabot sa tao, sumala sa tawhanong pagsabot kay imong masabtan. Sa panalitan nga kanang mga anghel, ang anghel milupad, mao nang ato mga anghel na ipako. But in reality, ang anghel way pako, kay anghel espiritu man. Pero gibutangan na sila pako, kay mao nang symbol nga sama sila nga langgam nga naglupad. So dili tanan nato nga makita o mabasa sa Bible nga sabto nimong literal. Pag ingon naglingkod sa tuong kamot sa amahan, dasat may nga naglingkod siya sa pad sa Ginoo sa amahan. Naglingkod siya sa right side sa trono. Ang iyang amahan din niya si Kristo na trono sa iyang right side. Kanang kamot diha, ang tawag na sa theology, accommodated sense. Meaning, gi-accommodate, ngaron masabta nato ng dili masabot, gipasabot na, sumala sa atong tawhanon nga pagsabot nga atong makabot nga masabtan. Mo nang accommodated sense. Okay. Sama na mo ingon ta nga ang Dios nagbasol. Dili man gyud na pwede ang Dios magbasol, kaya di man perfect pa ng Ginoo. Anong iyo man nagbasol? Ang tawag ana sa theology is anthropomorphism. Meaning, gihulman sa writer ang pagbati katawhanon. Kaya lisod man na mo explain ko sa pagbati man na sa Ginoo. So ano to ba explain ang pagbati sa Ginoo? No? Iyang gihulman ang pagbati sa tao. So pagsulat niya, daw sama nga iyang gi-attribute na kining pagbatia sa Dios, daw sama ni nga mao gibati sa tao sa dihang nakita sa Ginoo ang tao nagpakasal ang gimugna, nagbasol ang Ginoo. Kanang ningon nagbasol ang Ginoo, iyang gi-accommodate nga masabot ni sa tao kung sa gibati sa Ginoo. Mihulam siya sa tawhanon nga pagbati. Manang medyo laom-laom na nga terminolohiya, pero gipaningkamutan na sa writer sa Bible nga atong makabot ang lisod kabuton nga pagsabot diha sa atong tawhanon nga galamhan. Mo na ang gitawag anthropomorphism. Mana siya bro? Mo na lisod dito ring Bible mo nang dili jud pwede ta kita mga laito no magtaka-taka ta interpret ini. Kay tinuod ng mga buang. Nganong daghan na buang kay dami nang kuasa nga nagbasa. Isa mo ka buang o ikaon basa pa rin lisod tabton. Sa unang panahon, mo ang pali ay mo basa Bible kay makabuang tinuod gud na siya. Nganong di ka mabuang Latin man to. Makabasa ka diha nga non enim posomos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Unsa man to? Isidro na nabulit sa ite. Sana niyo pagsab mabuang ka nagsumabot. Sakto tong ilang ginuso nga makabuang. Isa pa, makabuang yun kung sakto na nimo kanang lastiko bitaw, lastiko kay imong binaton. Kung imo ning sakto nang imo gyud ning pugson pagsabot, mura kag nagbinatong lastiko mabugto mga. Meaning ang pag-study Biblia na limit. Ayaw na tutugkara tong di matugkad. Tama na gyud ka sa imong makabot o mag-enjoy na kadayanan. Ayaw na bukikia ang di na nimo makaya. Kaya atong hunon ay limit man limited man ta. Samantalang ang Dios unlimited. Unsaon yung pag-apas sa kita nga with limit ni anang way limit. Di kita kaapas. Mo nang tama na gyud atong limit. Mo na siya. Mo nagipaningkamutan sa writer nga ang lisod sabton masimplify diha sa tawhanon nga pagsabot. Mo na siya. Okay. So, amen. So, salamat sa Diyos. Salamat God po sa imong pagpasabot. Okay, harin po tayo sa mga atwa.
Huwag isinyas na ako dito. Layo-layo. O, yan lang sabi ng mga sister ng mga pamutanahan. Okay? So, brother. So, medyo buntag sa tanan. Okay rin pamutanahan mura kasagaran pamutanan ng mga nominal Katolik ba? Kanang may mga Paul na pila man day langit nga atong mabasa sa Biblia. Kana may mayroon nga kanang ganghaan sa langit, ganghaan sa mga langit. So sa may tinuod, ipasabot na magmurag kadaghanan niya na murag wa nga do makasabot. Ikaduha, makausapon, Lord Paul, kanang mga litanya bitaw kuno magbibog na lang. Turing garing, gusto man turing nga garing. O kanang ubad pa pag-isputan nga litanya sa kasabutan. Arka sa kasabutan, at least ma-explain kay niya na mga duga, at least madunggan sa katawan. Salamat. So bago na ko tukunan ni mong pangutanan no, pila man day ang langit. Sa Bible mabasa ta nga amahan namo nga naa ka sa langit. Naapoy mo amahan namo nga naa ka sa mga langit. Pila man gay langit? Ang tubag 2 Corinto 12:4 2 man ato mabasa. May nailhan ako nga usa ka Kristohanon. 14 na katuig sukad karon gibayaw ngadto sa ikatulong langit. Sa ato pang langit ay unang langit, ay ikaduhang langit, ay ikatulong langit. Unsa man ning unang langit? Ang tubag Mateo 6:26 dayon atong Ginoo, tan-awan ninyo ang langgam sa kalangitan. So kanang atmosphere nga maabot sa langgam sa paglupad-lupad, i-consider na nga langit, mao na kitag unang langit. Unsa man ikaduhang langit? Genesis 26:4. Tan-awan ninyo ang bituon sa mga langit. So kanang kawanangan nga naa diha ang mga bituon, mao na sa ikaduhang langit. Asa man nga langit nagpuyo ang Ginoo. Unang Hari 8:46, ang Ginoo ato adto sa langit nga gipuy-an, mao na sa ikatulong langit. So mao nang naay gitawag langit og naa poy mga langit. Kay ang langit naa na sa layer. Ang Ginoo tuwa sa pinaka ikatulo, nagsimbolo na sa Dios nga tulo ka persona. Tuwa po sa ikatulo nga pinakababaw. Mao di bitaw maabot ang Ginoo ang airplane ara man na sa first layer ang katong mga kanang mga rocket paabot sa buwan. Dara sa taman di na sila kasangko ito sa ikatulong langit nga ang trono sa Ginoo. Mao na siya bro. Og ang litanya, ang word, ang meaning sa litanya is balak sa mahal nga birhen. Kanang litanya balak na. For example, may atong nasod atong mambalakan. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Kanang perlas ng silanganan, atong gi-attribute na sa atong nasod. Although ang nasod, dili perlas. Pero ato na siyang gibalakan, pinagi sa atong pambansang awit, nga perlas siya ng silanganan. Pag-ingon nato, salitan nga, arka sa kasabutan, igampo mo kami. Di na nagpasabot ka ng arka nga tuwa dito ang duha kirubin. Simbolik man na. Kanang arka di sa kasabutan, no man ang mahal nga birhen. Nga naman, unsa may suod sa arka sa kasabutan. Hebro 9:1 hangtod sa 4. Ang suod sa Ark of the Covenant tuwa dito ang Decalogue, katong 10 Commandments, gitawag na Decalogue. Deca means 10, logo means word. Decalogo. Tapos to ako dito ang rod of Aaron, natong sungkol bito na Aaron nga manaling siya kong mamulak. O to ako dito tong tibod, nga gisudlan sa heavenly manna nga niulang panahon sa Israelita, kamoy lagi kaon, sa ilang 40 katuig nga pagpanaw, nakaabot sila sa Promised Land. Gitago to dito sa Ark of the Covenant. Moto ilang pasanon kung magpadulong na sila sa ilang destinasyon. Moto ilang iprosesyon.
Karon unsa may meaning ana sa New Testament nga konsepto? Kanang Decalogue, kanang Word of God nga naa sa Ark of the Covenant, nagrepresentar na kang Kristo. Christ is higher than the Decalogue because Christ Himself is the Word of God. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So si Kristo, siya itong gisimboluhan sa Decalogue. Mas taas siya ni Anto, kay siya man mismo ang Word of God. Siya ang girepresentahan sa rod of Aaron, ang sungkod sa pare nga si Aaron, kay ang sungkod nagpasabot na sa priesthood o pagkapare. Si Kristo labaw ni ato mong sungkod because Christ Himself is the high priest in the order of Melchizedek. Katong hibilin man na tinapay nga may gipaulang yan sa langit. Dingon si Kristo nga, ako ang buhing tinapay nga nanaog yan sa langit. So si Kristo is higher than the hibilin man na because Christ Himself is the bread of life. So meaning, kanang suod sa Ark of the Covenant, si Kristo na. So tungod niya na, ang iyang bisel, mo ang mahal nga birhen, mo nang gihalaran si Mary nga ikaw ang bag-ong arka sa kasabutan, kay sa sulod nimo naa ang simbolo sa sungkod ni Aaron nga si Kristo nga mong hataas na pare, naa diha ang mana nga si Kristo ang simbolo nga siya tinapay atong gikaon sa Eucharistia. Siya ang tinuod nga Word of God. Si Kristo ang sulod sa Ark of the Covenant. So, tungod niya nga, si Mary nahimo nga Ark of the Covenant. Kung ang pag-ingon na to nga Ark of the Covenant, pray for us, si Mary na ang buot ni pasabot. Dili itong arko nga ginama sa mga batid sa unang panahon. So, mo na ang meaning. Okay, so natubag bro. Satisfied, okay, napay follow-up? Wala. Okay. So, lain pangutana. Samtang wa kay mangutana, ako yung mangutana sa. Brad Paul, ako pangutana, kay kanunay man nato madungog sa uban. Kini bang mga pari nato, nga naman kung nuning ubang pari nato, nga doon na may ubang pari na kasagaran ay mga pangabutan, pero nga doon na may ubang pare na doon na may mga chicks. Unang-una, kung ang pare mang chicks, ulit tao man. Ang lisod diha ko ang pastor mang chicks, kaminyo. Di ba? Ang mga pare, pareha nato gihapon nga dunay tendency nga magkasala. Gawas lang nato gipahigawas nga si Kristo ug ang iyang nanay. Dili problema kung ang pare pananglitan tinuod nga nahugawan sa sala ngano man. Dinhi sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 3 morning atong mabasa, paminaw gyud mo. Hinluan niya ang mga pare sama sa pagputli sa plata o bulawan aron maghalad sila sa Ginoo sa hustong mga halad. Panahon nga ang pare mag-celebrate na sa misa aron nga maghalad siya sa Ginoo sa putli nga halad, unsa himuon sa Ginoo niya, hinluan niya ang iyang mga pare. So sa pag-atubang sa pare diha sa altar, hinlo siya ka pare. Kaysa iyang pagsugod niya sa pag-celebrate sa misa, gigarantiyahan sa Ginoo nga hinluan niya ang pare. Nga naman, kay maghalad siya sa putli nga halad sa lawas o dugo ni Kristo. Ang problema din hikaron maone, kay ang pastor wa man sa are. Wa man gina nga hinluan ko usab ang mga pastor sila magwali sila, wa man giingon din ang mga pare ra may garantiyahan. Unsa may promise sa Ginoo sa mga pare tubag Salmo.
Salmo 132:9, suluban sa pagkamatarong ang imong mga pare. Mabito ng pare, pasuotog sutana. Mao man ang simbolo nga saputan sila sa Ginoo sa saput sa pagkamatarong. Ang problema mao ni ang pastor wa man hatagig barong sa pagkamatarong ug Amerikana. Ang niya din isutan naman. Asan ni mabasa? Exodus kapitulo 28. Mao kini atong mabasa. Unya patahiig sagradong biste ang imong igsuon nga pare nga si Aaron. Sugua ang tanang hanas nga mananahi nga hatagag abilidad sa pagsulob og sutana og ididikar ingon nga akong pare. So unsa day bistihan og sutana, wa gyud may patahi ang mga pastor og barong og pakorbataha sila og mag-Amerikana na sila. Ang giyon sa Bible, ang mga pare pasuguton og sutana. Palakpakan ako dito. Wait, sutana. Dahil ako lang ipuno pod, basin mautanan na sila. Unya Brad Paul. Kanang among pare, kay makasala man ka ha. Sulit na may mangumpisal anak. Di man may mangumpisal sa pare, kay maura man gihapon ng pare, makasama na sa manato. Sakto ba na siya? Ang tubag dili. Para makasabot mo maon eh. Pananglitan ako mogamit kog siyabo. Pulis ko. Pero dili ni sir ha. Ito ni isip ni sir. Pulis ko pananglitan mogamit kog siyabo. Karon ako nga pulis nga mogamit og siyabo, makadakop ako sa landlord, makadakop dili. Makadakop nga naman na ang waran o mares. Ang authority man ako, may modakop nimo, dili man ako nga pulis nga nagamit og siyabo. Pasa mo yun ang lagulat. Makunin mo kita gamit sa gramo ato dari semana. Hindi naman na isyo diha. Ako ang authority niya sa akong warong palis. Dakpon taga sa ngalan sa balaod. Sa ato ba dili na rason nga di sa kadakop kaysa di gamit og siyabo. Ikaduhang analogy. Naglabad ang imong ulo bro. Labad imong ulo ba pinaglaban na to? Nagpa-doktor ka nako. Tapos ako nga doktor, naglabad po ng ulo. Kasi ikaw pasyente, labad imong ulo. Ako po di ako, labad po di ako ulo. Ako tanya mo ne. Ang doktor nga naglabad ang ulo, makaayo ba sa pasyente nga naglabad ang ulo? Makaayo dili. Makaayo. Nga naman, ang doktor nga naglabad ang ulo, muresita man og tambal para sa labad sa imong ulo. Imo magipalit sa parmasya, gitumar nimo, di naayo ka sa labad sa imong ulo. Problema na nako ka umutumar. Ayaw problemahan ang sakit sa doktor. Problemahan ang imo na maayo ka. Problema na sa doktor kung siya mo tumat, maglabad ng iyong ulo. Pero ako naayon ako. Nga naman, isunod man ako ang resita sa doktor na naglabad ng ulo. Kung sa ibot na ako ipasabot, nakaliwa sa ilang kahuyangan, gigamit man sila sa Diyos na instrumento sa paghinlo. Ang imong tukog sa silhig sa natad, hinlo dili. Hugaw dili. Ano pa manili kasi mong natad, kan silhig at tukog ba? Kanang silhig at tukog, hinlo dili. Hugaw dili. Hugaw, makahinlo dili. Ang trapo, hugaw dili. Makalimpyo dili. Palakpakan na itong Ginoo, maunang pare. Although sila sama nato nga mahugawan po, sila man ang instrumento sa paghinlo. Sundo
duda ang giingon sa pare. Sama na ang doktor nga naglabad ng ulo, naayos siya, kay gituman man ang resita. Problema na sa mga pare kung sila nagpakasala. Problema na sa doktor kung naglabad ang ulo. Siya manubag ana sa Ginoo kana pare kung napakasala siya. Iyan ang tulubagon personal. Wa kay lawot ana niya. Kay iyan ang tulubagon sa Ginoo. Ikaw ang imong tulubagon sa Ginoo mo iplastara. Ayaw na panghilabo ko pare. Kay iyan ang personal na tulubagon sa Dios. Wala. Ayaw na mo reklamo. Okay, dengan salamat Brad. Di apa isa ka pangutana? Okay, sister. Alimutan tanong tanan. Ang pangutana, Brad, kanang nga naman ang bang relihiyon, dili man matuo sa atong mahal nga birhen. Nga mauman ta ang kuan kanang may naglalag sa Ginoo nato, mao may nampon. Si Brad naghatag og verse kanina, Genesis 3:15. Mingon ng Ginoo, ibutang ko ang panagkaaway tali kanimo o sa bitin, tali sa imong binhi o sa iyang binhi. Sa ato pa ang tao na divide. Doon ay kaliwat sa babae o doon na po'y kaliwat sa bitin. Unsahon man nimo pagdetermine na kanang tawhana kaliwat sa bitin o taong kaliwat sa babae. Lucas 1:48 miingon ang balaang kasulatan. Sukad karon ang tanan nga mga tao mutawag kanako nga bulahan. Kung tao ka, mutawag ka sa mahal nga birhen nga bulahan, pero kung di ka tao, di nakapugson. So kanang mga tao nga dili muday sa mahal nga birhen, kadudahan na kung tao ko ba na sila. Mo nang gitibay nga naa di ay tinuod nga tao, naa po'y tao nga murag di na tao. Unsa man mo tao pa ba mo di na mura na mugunggoy. Dili gyud giobliga ang mga dili tao nga modaig sama sa hayop, gawa sa mga anghel. Mao na nga ang timailhan kinsa ang kaliwat sa bitin, kay ang kaliwat sa bitin masuko man sa babae. Ang mahal nga birhen wala gyud gihimo nga daotan nila. Pero nganong ila man ang hilabtan. Sige sila ingon, I love you Jesus. Pero nganong ila man kasilagan ang inahan sa ilang Ginoo. Pananglitan karon kinsa may kapitan din kanang inahan sa kapitan sa barangay. Kung pananglitan biay-biayon sa lumulupyo sa mong barangay, malipay ba kapitan? Dili. Kitang mga tao, natural lang yun nga mo respeto ta sa inahan sa kapitan, inahan sa mayor, inahan sa gobernador, inahan sa presidente. Nga naman, inahan mo na sa presidente. Ato na siyang tahoron. Kung mo respeto ta sa inahan sa mga magmando sa kalibutan, the more nga respeto nato ang nanay sa atong hari. Mo nang pagkadako nga tinampalas sa usa ka tawo nga siya mo supa o mo biay sa nanay sa atong Ginoo. Mo nang nganong nakaingon sila niini nga wa sila kasapot sa paghimaya sa mga birhen kay lagi dunay kaliwat sa bitin nga nagdagot sa babae. Dili gusto mo respeto sa mahal nga birhen nga Maria, pero ang mahal nga birhen dunay kalambigitan sa atong kaluwasan nga naman. Adbinto man no, paghandom nato sa pag-anhi sa Ginoo nato nahimog sa isip nga bata dito sa pasungan. 35:4 sa Isayas nag-ingon, muanhi ang imong Dios o muluwas kanimo. Unsay tuyo ni Kristo nga muanhi sa kalibutan aron muluwas sa tao. Unsaon man niya pagluwas ang tao?
Hebrew 9:22, kung walay dugo nga mapatulo, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walay dugo nga ipatulo, walay kaluwasan ang mga tao. Ang pangutana, ang Ginoo nga muluwas, espiritu man. Juan 4:24, unsa man espiritu? Lucas 24:39, ang espiritu walay unon, walay bukog o walay dugo. Unang Korinto 15:50. Karon kung ang ato manluluwas Dios, wa man siya dugo, kay espiritu man siya. Ang pangutana, asa man sa gikag dugo, nga wa ra ba siya magbitbit o isa ka balding dugo nga miambag kan sa langit, wa ko'y blood bank sa langit. Sa dihang Ginoo sa kalibutan na himugso sa mga labi, wa gyud siya magdako sa galon nga dugo. Ngano man, kinsa man dugo gamito na sa pagluwas. Hebrew 2:14, si Jesus sama kanato ng mga tao, miambit siya sa unod o dugo sa iyang ginikanan. Naabay biological father si Kristo, wala kay si Jose, ama-ama na ni Kristo. Isa lang ang iyang naghimugso kaniya, ang mahal na birhen, ang iyang dugo giluwas sa katawhan 100%. Giambitan niya sa iyang nanay nga mao Santa Maria, mo nang ang kaluwasan na angkon pinaagi sa dugo, apan asa gikan ang dugo nga wa man siya magbitbit og sa langit, gikan sa iyang nanay ang mahal na birhen nga Maria. Ingna ko ninyo nga way labot ang mahal na birhen, dili og imposible kana. Nga way labot nga naman ang dugo ay gamit, dugo man giambitan sa mahal na birhen. Mabita ka mong mga nanay, ikaw na, ikaw na, di naman ka maboros. Kamong mga nanay, di man nagmabdos mo. On sa may gihimo ninyo during sa inyong pregnancy, di ba naanto mo sa health center? On sa may gihatag na vitamina, ferrous sulfate. Gihatagan mo mga vitamina aron sa pagpadaghan sa inyong dugo. Ngano man nahibalo ang gobyerno, nahibalo ang doktor nga once magmabdos ka, mopaambit ka sa dugo sa imong anak. Mo nang imong anak dugo sa imong dugo. Kay kung dili ka mo tuman ni anang vitamina nga makapadaghan sa dugo, mangluspad ka o mag-anemic ka. Mao na nga ang mahal na birhen dunay kalambigitan sa kaluwasan ug angay lang nga pasalamatan nato siya kanang atong pagdayeg kaniya kulang na sa ayang nahimo nga kaayuhan sa kaluwasan nga atong naangkon. Palakpakan ninyo. Okay, so satisfied sister sa pangutana? Okay, napa? Napay follow-up? Okay, isa siya. Laing pangutana, Brother Paul, sa atong pagpangalawat, nag-ingon man ang Ginoo nga mangaon kita sa tinapay o mainom sa dugo. Diya sa atong pagpangalawat, dili siguro nawa ang kaangayan nga naman tungod kay ang pari ray nag inom sa dugo, niya katong manimbahay, kita ang mga parokyano, wa may dugo nga kadang gihatag pa. Bukas pasabot, way kangayan. Kaya ang pare na inom-inom, kita wa pa imna. Ang tubag na kumang bro, samot nga way kangayan ko, painom ang tanan. Para makasabot mo, ispinanta mo ha. Kung mauna ang atong premise, nga Brad Paul, murag wa may kangayan ng atong pagmisa. Kay si Padre ramen taon nag-inom na naglaway ramen taon ta dire paumputan na paimna. The more nga way kaangayan kung paimnon kang tanan. Matarangan naman na Brad Paul, wala namin kaangayan na imong giingon na kitang tanan paimnon. Ani balansiha ha, balansihan ni. There are more than at least more or less 1.3 billion nga makatoliko tibok kalibutan. Kapila magmisa kada adlaw, kapin sa 350,000 kamisa kada adlaw. Karon, kung pananglitan kitang tanan manginom sa bino, pangutana maone, sufficiente ba ang plantation sa grapes?
aron nga suplayan ang demand kung manggiinom na tantanan. Bisan palok uning tibuok sugod nga plantation dili iko. Na kung kada adlaw 350,000 kamisa wala mahurot ko ng binos tibuok kalibutan. Dili makasustainer. Ikaduha, komunihit na gani ang supply, mutaas ang presyo, dili ba? Kung panalitan pa imong ta, the more nga mamahal ng dino, ano man, need, demand, mutaas ang presyo, mamahal. Kung mamahal na ang presyo, pa imong gihabot ang tanan, hindi na maiko, asa naman kangayan diha? Ang mompo, pila man ang mompo ron? Ilang isa kalumnik? Ilang isa? 300 plus bro. 300 pesos. Pananglitan karon ato yun nang ipatuman kay ang ato gusto kaangayan lagi. Hilang lagi ka, paim na po lagi pader. Ayaw lagi inom ra. Api na inom. Karon, tugutan ka na mag-inom tagmumpo. Pila man kami sa ning buntok. Kada adlaw naman ni misa, di ba? Terus kada Domingo pila may misa na. Ha? Ibugat ang katulo. Ang pangutana, pila ka kamompo ang mahurot anak kung mainom patanan. Pila ka kamompo, pila ka botelya, base di sa ka ilp nga mompo na i-deliver ka na si mana diha. Ngano may kaangayan? Kay kita maghala na tag 20 dunot. Maalkansin taon ng parokya kamahal sa mong manginom tantanan. Muhala na 20. Mabangko ang simbahan. Kung gusto mo kaangayan mag-inom tantanan, padak inong halad. Kay tibway ba si Padre manginom ta, pero patas yung halad para maka-afford ta. Kung mag-inom na tada sa simbahan, palakpakan pag ino mo na ba tayo? Murag kataonan mo, pero sakto ba na siya? Namun nawa na ang kaangayan kung mainom tantanan. Ikaduhang rason, health reason. Di po maayo nga pananglitan mag-inom ta sa kakopa puno na napoy tigtagay na nga di ko sana ka ano tawag botador sa kristan ay magdala buha ka lumnik opo kay inom na naman ha inom ay kopa na abo si boboy na po kay horot manggilin niya ta tapos anak ko na dito tibihon nahipa pa ganahan ka kang dagol ipahon mo daghan mga konsiderasyon. Ikaduha sa Bible na ay misa nga wa na mag-imnanay. Asa mabasa? Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 ug 11. Sa dihang ilang gihimo ang balaang panihapon, nagpikas-pikas sila sa tinapay og nangaon, wa gyud maghisgot nga nag-imnanay og bino. Buhat Kapitulo 2 versikulo 43, matag adlaw nagpikas-pikas sa tinapay og nangaon, wa pod maghisgot og bino. Og supisente ba na tinapay ug way bino ang ato makaon, madawat nato ang kaluwasan? Unsa nag-ingon ni Hesus? Juan 6:41, ang mukaon sa akong unod makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. So igo na dai gihapon nga bisan tinapay ra kanon makapaton gihapon ta kinabuhi. Ug mao to ang tubag nga nung di ka tanang paimnon kay didto go sa Santos nga Eucharistia. Ang didto manggod gisugo ang apostol ang mga pare ra manggod na. O may laiko dito, pag-ingon na kaon ka mo sa tinapay, inom ka mo sa bino, ang dariktang isugot ang pari, ang paimnon anak, o pagkanoon, wa tay apil sa dito na dito, ang ato lang, pakanon na sa tinapay, aron makabatuntaw kinabuhi, so pisinti na ka na makabatuntaw kinabuhi nga dayon. Pananglitan, dili ka makatulon, kay
Ang imo dili ba tuton ba dili na makatulon ba? Dili ka pakalawaton og tinapay. Ang ipakalawat sa imo ang bino. Mao na siya. So, naay panahon na dili maluhag na siya. Kung na ako espesyal okasyon na inom kag bino, taon po ka. Sama sa pagkasal nako, ikasal ko, may kaon mo sinapay, may inom ko bino. Pagbunyag nako, ipainom ko bino sa pare. Kaya doon man kasakray may taon na dawat, sakra baptism o confirmation, idungan man, idako naman ko. 36 anyos sa mga ibunyan sa Katoliko, idungan o konfirmasyon o bunyag. Ipainom ko demonstrahay po niya, so bino po. So naa po yung mga panahon na di-allow. Tapos ang simbahan, no, na may authority. Authority sa pagtugot, authority sa pagdili. Itugot man nga paanra, itugot po na sa langit. Mo na ang simbahan. So, pagkatanda. Okay, salamat Brother Paul. Ang sunod na pangutana Brother Paul, ako sa imong utana kay nadungog po nin ako nga hungong sa uban nato mga kaigsunan nga sa atong pagtuo lagi si Kristo matuod nga tao, matuod nga Dios. Apan sa uban ang ilang gituuhan usa ra gyud nga si Kristo nagpakatao sa kalibutan, busa si Kristo tao ra gayud kung dili Dios. Kanang moingon sila nga si Kristo tao, wa tay supag anak kasi iyon ni Brad Joel, mituo man ta nga si Kristo 100% man. Kaya nahimo man siya tao. Ang sayop diha, kung dili ka motuo nga si Kristo Dios. Kay klaro kaayo sa Juan 1:1, sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong. Unsa ang pulong? Dios, og ang pulong nahimong tao. Ngamo na si Kristo. So si Kristo, Dios nga nahimong tao. Mo nang naghupot siya sa gitawag dual natures, 100% God and 100% human. Mo na ang atong Kristo. Kanang ilang Kristo na may lahi ko na Kristo. Asa man mabasa? Dinhi sa surat ni San Pablo, unsa may iyang giingon, doon na may lahi nga Kristo nagiwali sa uban nga mga tao. Ang tubag mao kini 2 Corinto 11:4, kay modawat man dayon kamo ni adtong muanha kaninyo nga nagwali og laing Hesus nga maoy giwali namo. So naay nagwali og lain na Hesus nga dili mao ang giwali sa mga apostoles. Ang giwali sa mga apostoles na Kristo mao kini. Pilipos. Kung sa nag-iingon sa Apostol Pablo, may tuwod kang Kristo. Angay batonan ninyo kining hunahunaa nga gibatonan ni Hesukristo nga mao kini, bisan siya Dios. Sa Kristo? Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios nga Amahan. Diyos sa Kristo. Pero sa iyang pagkatao, wala siya mamugos nga makitupong siya kay nahimo man siyang tao. Pero Dios ang iyang kinaiya sa wala pa siya mahimong tinuod nga tao. Mao nang ang sayop sa umang tinuhan, kay dili sila matuo nga si Kristo matuod nga Dios. Kita nagtuo ta nga si Kristo matuod nga tao, nagtuo pud ta nga siya matuod nga Dios. Kay sa wa pa siya mahimong tao, Dios naman siyang daan. So tawag. Okay, daghang salamat Brother Paul. O napay gusto mong utana na to, sister? Basin namin gusto mong utana. Sir, ikaw sir? Ikaw brother? Ako yan ma'am. Ay mo kauwa mong utana. Utana. Oh, si Brad, kapila na ng utana. Oh, nagsinyas na po. Yung nagandi pangutana ni si Brad. Yan sa pala yung pangutana, Brad. Lain pangutana Brother Paul, may pangutana sa inon. Ang gibuhat nga dakong milagro, ang unang milagro mo itong kasal sa Kana na nahutdan ang mga
imbitado sa maong kasal, unya mahot na lang yung bino. So, kung mabasa mo sa Biblia, unya mihangyo ko ang iyang inahan na si Birhen Maria na anak, wala na sila'y mainom. Busa, ningon si Jesus nga wala pa maabot ang akong panahon. Unya sa dihang miabot na misugo siya ngadto sa mga katong nagmagbuhat nga katong pituka o pila to katadyaw, daghang tadyaw nga punon. Ang pangutanan nako kay gibuhat man to ni Jesus, palahubog ba day si Jesus? Palahubog ba kuno si Jesus? Ang tubag mao kini, Mateo 11:19. Mianhi ang anak sa tao, mikaon siya og miinom. Og miingon usab sila, tan-awa kining tawhana, hangol siya og pagkaon og palahubog. Unsa si Kristo? Ay, dili palahubog. Ang balik ko ng basa. Tuto na sila. Mianhi ang anak sa tao, si Kristo ne. Mikaon siya og miinom. Og miingon na usab ang mga tao kaniya, tan-awa kining tawhana, hangol siya sa pagkaon og palahubog. Unsa si Kristo? Palainom. Moinom. Pero gi-accuse siya nga palahubog. Nganong gi-accuse siya nga palahubog? Moinom man siya. Pero dili siya palahubog. So sakto gud ang simbahan Katoliko na naay moinom, pero nasa iyo ay maghubog man ang mga Katoliko. Ayaw sundoga to si Kristo. Nga moinom lang yon. Pero dili ko maghubog. Kaya kung maghubog na ta, di na kita makatuod sa langit. Nga na mga tanang mo, mga hubog di katuod sa langit. Di ka na ikatod, pulo silang balay, sa langit na bingon. Ha? Wa kay palahubog na makatuod sa langit. Di na may ka makatuod uli silang balay. Mabuntagan na magani og uli. Yan naman. Pag maglakaw, kaduha mo abante, katuluman mo atras. Nahibong siya, nahapit na naman mo subang adlaw, basta kabot siyang balay. Mo nang nahuna-hunaan niya, nga medyo nahuwasan naman siya, nga naman ang lahat, makaduha man ko mo abante, tapos katuluman ko mo atras. So, niuli siya ka nagtalikod. May naman abante sa kausa, nakaabot siya, adlaw na. Palakpakan na ito mo palahubog. Amen. Mga palahubog, pag-usap ng taon mo sa kinabuhi para magatod mo sa langit. So, natubag brother, na lahi kalainan din palahubog sa muinom. Si Kristo dili palahubog, pero muinom. So muna. Okay, so dili dautan ang muinom. Mauna, muinom yun ta. Ha? Kay bawal man sa ato ang sige nag-inom tubig. Asa di mabasa? Ayaw mo inom tubig pirmi ha? Inom sa paboril. Unang Timoteo 5:23. Ingon din niyo, unang Timoteo 5:23. Muna atong mabasa. Ayaw pag-inom og tubig lamang, kundili inom og biyutay nga bino. Aron mahilisan kapag ayo kay kanunay karabang masakit. So kini ang bino makaayo sa mga sakit. Ayaw na mo pag-inom og lulong tubig lang. Inom usab ka mo sa bino. Mo inom magay na manok ka di mangihi. Inom mo, pero ayaw na din paghubog. Jadi na mo katuod sa langit ana. Mo na ang igon sa Bible. O ang atong Ginoo mo inom apan dili sa maghubog. Okay. So lain pakutana, brother. Nalang ko'y gusto ipakutana balik niabot sa atong hunahuna kay mao man ni atong makita pud sa uban. No, daggan
way sapayan nato mga Katoliko kay mga man tag karne, mukaon man tag lechon, mo to sakto gingon ni Brad Paul, inom og jutay nga bino. Pero dunay atong ubang mga kaigsunan, Brother Paul, nga dili mukaon og karneng baboy, labi pa dili mukaon og lechon. Unsa may kasulti nimo may tungod ni brother, ngano di man ni sila mukaon og lechon o baboy? Ang tinuohan nga di mukaon ini mabasa nato dinhi sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7. Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko ini, hugaw man kini, dili man kini mousap sa kinaon, hugaw kini alang kaninyo. Sumala din sa balaod sa Ginoo na ay baboy nga dili ipakaon. Unsa ning baboya? O to na magbasa ha? Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko ini, dili man kini mousap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Ang pangutana, unsa man klasiha sa baboy nga di pakaon? Ha? Balikan ho basa. Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko ini, dili man kini mousap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Unsa man nga baboy nga dili ipakaon kay hugaw, unsa man ang baboya? Ha? Wag ka pong magkatuhog. Nasta lang yun. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko ini, dili man kini mousap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Unsa mang baboy ang hugaw kani pakaon kanang dili mo usap. Karong taod-taod mangulit man tanong, naamoy dito sa inyong baboy? Wala. Pag uli sa inyong balay, makaagi mo kangkong, pangot ko mo kangkong, testingin niya ang giingon. Kay matod sa Bible, ang baboy nga dili ipakaon, kanang baboy nga dili mo usap. Pag panguha mo kangkong, kung ipil-ipil, iitsa na sa inyong ad. Kung di siya nang tundon sa baboy na usapon, ayaw na ihawa. Ihatag na sa masabanista. Ang mga baboy, hindi mo usap, mo ang dili pagkaon. Pero kung mo usap na, anak. Pareha ba ni Presidente Iraq? Iingnan siya sa doktor. Presidente, sukad karon, di kayo makakaon ng baboy. Di ba wala na sa Presidente ba? Ang tanan na pwede ni mo makaon, kanak ragil mulangoy. Unsa gihimo ni Presidente Iraq? Iyang gidala ang iyang baboy sa swimming pool o iya kini gipalangoy. Milangoy man baboy, iyang gikaon. Kay ang gibawal sa doktor kana namang mulangoy. Di milangoy man baboy, di iya giihaw. Nakakaon gihapon siya. Wise now. Abitaw. Sa Old Testament, naagay magbawal sa baboy dito sa iyang katawan sa Israel. Pero sa Bagong Testamento, ang Ginoo nagtugot na niini o ngani sumala sa Roma 14, 2 o 3 mo kini atong mabasa. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisan unsa. Apan ang huyang sa pagtuo, mukaon lamang og utanon. Unsa na mukaon og gulay? Huyang na sa pagtuo. Ang mukaog bisan unsa, dili angay maghukom sa taong utanon ay kanon. Ug ang tao usab nga utanon ay kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaog bisan unsa, kay gidawat na siya sa Dios.
Sa ato pa ang mukaon o bisan unsa, dawato na sa Ginoo. Susukad karon, mga unatag bisan unsa. Sugot mo? O unsa man ang ipakaon, sumala sa Levitico, Kapitulo 11, versikulo 22. Kuha pa mo kasuway na pangaon na mo. Kay ipakaon man ang bisan unsa. Unsa man ang bisan unsa natong kanon. Paminaw ko mo. Kung paminawan na taraw na sa ipakaon. Levitico 11:22. Makaon ninyo kining mosunod ang tanang klase sa dulon, timos o apan-apan. Matod sa balang kasulatan, gidawat sa Dios ang mukaong bisan unsa ug nagsugo ang Ginoo nga makaon ninyo ang tanang klase sa dulon, timos o apan-apan. Mo nang ugma kay ulan man karon. Ato mo sa itong bukid, pangdakbok ganyan apan-apan kay ato ng panganon kay niya sa Bible na kanon ang tanang apan-apan. Karon kay medyo ng ulan man, pagpalapala mo sa iyong natad na ay mangguwa ng mga timos, halalutuan ito. Kay matod sa Bible, ipakaon ang mga timos. Kinsa may wapag ng timos, asa kamot. Kaya ato patilawon niya. Sumama, ipakaon magana ang mga timos. Ang litso na bahino na pertiglanian ipakaon. Dili sila mokaon og litson. Kay dito sila panglitsonon sa impierno. Mo nang samtang dito patamalitson sa impierno, mga ang taglitson na naman ipakaon sa Dios ang tanan, gidawat na sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Ang importante sa pagkaon mao kini. Always natong hinumduman nga kung dunay moabot na grasya sa atong kalad kan-anan, di nato kalimtan ang Ginoo nga mo'y nagpabuhagay din grasya sa atong lamisa. Unsa may giingon sa Biblia? Unang Timoteo 4:5 mo kinatong mabasa. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Kinsa may nagbuhat sa baboy? Ang Dios. O unsa man ang gibuhat sa Dios, maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Ug angay dawaton kini uban ang pagpasalamat. Versikulo 5. Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan ini. Maunang kung kita mangaon, kinahanglan kitang mag-ampo. Kay pinaagi sa atong pag-ampo, i-recognize nato ang Ginoo nga mo naghatag og grasya sa atong lamisa nga naatay makaon matag adlaw. Ug ang atong pag-ampo maoy nakapabalaan sa atong gikaon. Siguro kining mga taong laing tinuohan, di siguro sila mag-ampo mga humba. Nga naman, wa man himong balaan ilang ikaon. Mato sa Biblia, kung dunay pagkaon, mahimo ng balaan kung imo ka ng ampuan. So mga ontag timos, mag-ampo ka. Mga ontag mag-apan-apan, ampuan na to. Mga ontag litson, ampuan na to. Nga naman, ang pagkaon nga atong diampuan, mahimong balaan sa Dios na mo'y naghatag ni ini nga atong kanon sa matag adlaw. Palakpakan itong Ginoo. Amen. Okay, so salamat po po. O, laing pangutana. Muhatag na lang tagduha ka pangutana. Kaya hapit na mag-alas 12. Okay, si Brother Pastor. Okay bro, unsay atong pangutana? Simple sa ni pangutana kasi kanang bro, Bol. So basa mga adlaw sa pagbuhat sa Ginoo, uno ko tong say sa lagot kapito. Asa man dihang adlaw na ang mga anghel napili sa pagbuhat. O kapag sumpayanan, o ang anghel gibuhat makinig sa Ginoo.
sa Dios. Sa Kolosas Kapitulo 1, mo kini ang atong mabasa kung mangutana kag binuhat sa Ginoo. Migon ang balaang kasulatan. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulang nga anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit, nga ania sa yuta, makita o dili makita, magahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari o tanan nga nagmando, gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya o alang kaniya. So kanang mga anghel binuhat na. Sa Bible yung madali sa binuhat nga makita o dili makita. Kita ang makita ng mga binuhat. Kanang mga anghel mo nang dili makita ang binuhat. Ang tanan nga nag-excess binuhat na sa ato magbubuhat. Mo na siya tubag sa tanan. Sa this of creation, wala hisgote ang mga angels. Pero does not mean nga wa sila ma-appeal sa creation. Before pa sa Genesis, naa na lang mga anghel sa Ginoo sa langit. Salamat bro. Kasi una naman ko sa akong kuwang, unod nga pangutanan. Nan, kay ang anghel, binuhat ko man sa Ginoo, o kunja, nahitabo man nga ang tao nahadbong sa sala dito sa Eden tungod sa tentasyon ni Satanas o masajod man nga kini si Satanas kan hinging anghel sa Ginoo. So gunaw-naon kini si Satanas inferior gid sa Ginoo. Ang among pangutana karon kay inyong tao sa military pa ni subordinate kung magkakabayan niyo ang mga anghel. Nga ano man, naging-problema man sa Ginoo ang pagluwas sa tao tungod sa naghihimo sa anghel. Nga mahimo man na dyan ka na either naman naging subordinate. Ano man unanan ka man na dyan sa ikaduhang personal aran ka or timuro man na yung gana sila. Niyang tubagro. Pwede man sa Ginoo dayon pangpuuho ng mga anghel bro, panahon sa ilang pagbibilde. Pwede na sa Ginoo dayon pagtibawason kay Diyos man siya. Ang nahitabo manggod maune. Ang yawa manggod may buhi manggod og statement. Duha ka statement na kong hisgutan nga dili dayon siya pwede tapuson sa Ginoo. Mayon ang Ginoo, kung mukaon mo sa gidili nga bunga, mamatay mo. Mayon man po ng yawa, kaon mo. Kaya kung mukaon mo na, di man mamatay. Karon, kung patyon dayon ng yawa, dili tugutan nga mahinabo ang ipamong sa Ginoo, mahambong nga pildido ang Ginoo. Mura mag-arang po siya kasumpok kapag Ginoo ba? Iyang gialaw. Okay. Si Adan, imong gitintal, iing na nimo nga mo kaon kay mamatay. Ang sa ako, mamatay ko mo kaon. O sige, atong tugutan si Adan nga mabuhi o tanawa kung di siya tinuod na itong duha. So kinahanglan, tugutan sa Ginoo panahon. Pag edad ni Adan og 930, namatay si Adan. Unsay buhaton siya manukot ginahan no? Unsa? Baka ko no. Mapruibahan man niya na namakaka. Pinaagi sa iyang pagtugot og panahon. Ang yawa pirmi magbutang og isyo. Miingon na po siya kang Hob. Kana si Hob nag-alagad na nimo. Kaya imo man nag-blessingan. Pero kuhaan ang blessing ni Hob. Diba? Tulisukon ka ni Hob. Di na siya mo serve mo. Okay. Tugutan na to. Kanang imong giingon. Kung tinuod ba na. Hala. I-allow na ko nga imong sakiton si Hob.
Pero dili ako magsakit ka, ikaw ang mihangyo lang ko, ayaw lang patya si Job. So gituutan ang panahon. Pagkahuman niya na si Job bisan giunsa ni Satanas pag-torture, wala gid si Job mubiya sa Ginoo. Gibarog siya sa Ginoo. So ang pagtugot sa Dios sa panahon magbindikit. Mabindikitid ang Ginoo ba? Mo nang dili gyud niya ditsohon ang yawa nga murag wa say pailo ba? Ang Ginoo mapailobon. Mo nang tubag sa pangutana nganong dili den ditsuhon sa Dios pagpatay. Ang tagsa-tagsa kanato bro, giisyuhan pa sa yawa. Kana si Paul. Naku isu sa yawa. Kitang tanang giisyuhan pa sa demonyo. Mo nang mubarog ta aron mabindikit ang Ginoo. Nahimo tarong battleground. Kita mismo mga tao, battleground ka between good and evil. Between God and Satan. Kung mapildi ta, nga nag-alagad sa Ginoo, daw sama nga mubati ang Diyos o failure nato. Pero kung mubarog ta sa Ginoo, magbadaogon ang Ginoo o gantihan kaniya nga mabindikit ang iyang pagka-Diyos. Nakaliwanag sa paningkamot sa yawa nato, misugakod ka sa pagbatok sa demonyo. Pero naagi panahon ay katakdag at tapuso ka demonyo. Mana siya ay katakdag panahon anak. Mana siya tubag. Murag misteryoso, pero mo ang isa sa may example. Mo allow siya time para ma-prove na ang yawa bagay mo sulti sa matuoran o mabibigit siya na siya pinagsulti sa kamatuoran. Follow up bro. Okay, follow up question bro. Ang punto ko niya bro, kaya kitang katulik kung tukumutang na kini Jesus, Ginoo, nga nagpagkatao, una alaman ka, ang Ginoo nagpagkatao, nag-antos sa labihan, pag-antos tungkol na to, kunda, ang hinungdan na yan, sa tinutulungan sa binuhat po sa Ginoo, nasa Satanas, ang pagpintal nila ni Adan o ni Eva, nakadahig sa tanan, na angin hinoon ang magbubuhat, sila mismo nag-antos para lamang sa idang mga binuhat, mura pa dyan, o alam ka, bakit ka mahanaon ba? Ang Ginoo naghimo og tao, ang tao ang Ginoo ro nagsakit aron maluwas sa ordinaryong binuhat. Kini na may kapasakan, alam sila tikingon to na. Pareho kunog kan bro. So di pa na ko dito tubag na pangutanan mo. Basa ko isa ka verse sa Bible, Isaiah 55:8. Kay ang atong hunahuna dili sama sa hunahuna sa Dios. Ang atong mga laraw dili sama sa iyang mga laraw. So meaning, kini atong gihunahuna karon, lahi ko na hunahuna sa Ginoo. So mo nang dili ta makakapote kung atong di ta po no. Sakto man imo bro. Makikaw kayo mga Satanas, managhimo kadaot ang Ginoo mo kanaog mamatay binuhatan ako sa binuhat natong demonyo. Murag bakikaw paminaon. Pero mauman na ang paagi sa Ginoo. Dili man ato pwede na supakon ang laraw sa Ginoo kay taas man ang iyang mga laraw kay sa ato gihunahuna. Sumona, wa gyud ta mahimo ini, always ta mosunod sa kun unsa ang paagi sa Ginoo. Kay siya man ang nagbuhat nato, mas knowledgeable siya nato. Bakikawan ta tuod, pero isalig nato nga dunay kabubuton kagiplastar ang Ginoo kay siya nasayo sa tanan. Igo ra gyud ta mosunod kung unsa angay natong buhaton diha sa pagdapig sa Ginoo. Moro din lang ako matubag. Kaya law man ang imong pangutana.
Dayon ngano ang Ginoo man gyud mao ang motubos kanang di naman siya mapilig tao. Sa ako nang giingon naa lagi law of redemption. Sa pagkahulog sa tao sa pagpakasala 49:7 sa Salmo, dili pwede ang tao motubos kasi kataw tupok naman sila. Kaya ang law of redemption dapat principal or interest higher man sa principal. Tapos wa may tao nga makakumpit ana gawas niya ng labaw sa tao. Mao nang si Kristo nahimong tao sa pagkatao tupong siya nato pero labaw siya nato kay Dios man siya. O kana pod ang timaan na espesyal ta diha sa parte sa Ginoo. Kano man wa man siya mapilig anghel ibukti nato. Mabitaw ang giingon na sabi ko gitubos na Jesus ni-eliminate na atong presyo. Kay gusto sa Ginoo ay patadamdam sa tao, mahal na yung tao. Na di niya ipataas niya ang presyo sa tao ba? Di ba ito nagsiminatan ito nag-reflection ta? Nasukan, gitubos na sa Ginoo, nitaas atong presyo, kay dili lang ta sons and daughters of God, gibugti ta sa kinabot siya anak. So ang atong balyo, sama na sa panlantaw niya sa iyang bugtog anak na si Kristo. Nitaas ang atong price. O ang Ginoo ra gyud ang bugtong nasayod ni anang iyang paagi kay siya labaw man nato, kay siya man ang nagbugna nato. Sumo na naigo ra gyud tag mosunod sa atong mabubuhat. Mabitaw gyud nga unsa may gahom sa kulon nga mo question sa iyang makupulon. Kanang bangko, di ba na tao nga naghulman na? Mo ang bangko na ba na authority nga nganong giingon man ko na yung forma, pwede man ko ani nga forma. Ano? Dapat nga to nga forma. Di ka makabuot kay ako ang designer. Ikaw ang disenyo. Ay ako buot ikaw ang design. So kung unsang imong disenyo, sama gud sa mga nganong kita ro di man ta pwede makalupad. Masuya man gud sa balangga man ko lupat. Pero karang langgam siguro mahuna-huna pa ngano ang pud ko maisda no. Maglaw-law ka sa tubig. Dili ka pwede ana kay ana pud design mo lupat ka. O mag-isda ka lang. Enjoy da paglangoy isda ka. O apan-apan ka lukso-lukso kay dakpo na ka mas magpako. Kung timos ka la diha at sa lupa kot-kot diha mo na ilang kinabuhi. Ingon niya ang ilang design. So di ka pwede mapwisto nga Lord ani ana ko Lord. Mabito kita sa marito kita sa tong dagway kay wa ta ka ayon sa Ginoo. Unsa imong panagay mao na gyud na. Ayaw na gyud na usbara pataason pa ni imo ilong or maghapon matay ka madugta ra man ka malata ra ka wa tira gihapon magpahimos. Ang ato i-appreciate ko unsa ta mo enjoy na ta isda ka ra enjoy ka langoy lang nga pala lupad-lupad tama sa bugin hawa kung tao po ta mo enjoy ka sa pagpangalagad sa Ginoo palakpak sa Ginoo. Amen.